yung gamot sa kasalanan, pagsunod sa Diyos. Amen po. Amen. At kapag gumaling ka sa kasalanan, sasabihin ko po sa inyo, sunod na gagaling na yung sakit mo, pisikal. Amen. Palulusugin ka ng Diyos, hindi lang sa spiritual, pati pisikal. Amen. Amen po. Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga nagkakasakit yung mga tao. Amen. Dahil sa sakit. Kaya dahil sa kasalanan. Amen. Naku po ninyo, Amen. magkakadugtong po yun. Kung gusto mo maging malusog yung physical mo, palusugin mo yung spiritual mo. Amen. Amen po. Amen. Kung gusto mo na hindi ka sakiting tao, una mong palusugin yung spiritual mo. Kapag malusog yung spiritual mo, ibig sabihin ikaw yung kinakatuan ng Diyos. Amen. At kapag kinakatuan ka ng Diyos, sabihin ng Diyos, hindi ko hayaang magkasakit tong tao na to. Amen. Hindi ko hayaang dapuan to ng sakit. Natutuwa ako sa kanya eh. Poproteksyonan ko tong tao na to. Amen. Kaya kapag may sakit tayo, may mga sakit tayo, siya sa atin din po natin yung sarili natin. Baka consequence to ng kasalanan natin. Amen. Hindi ko po kayo pinag-condemn ha. Yan ay conviction. Panawagan na tayo po ay magbago na. Amen. Panawagan na tayo. Ituwid na natin yung mga mali natin. Amen. Amen po. Amen. Para hindi po tayo lapitin ng sakit karamdaman. Palusugin po natin yung spiritual natin. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Okay, Santiago chapter 1 verse 19. Pakikinig at Pagsasagawa. pagsasagawa. Okay, tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal, dakila sa lahat, muli po ama, ako po'y nagpapakumbaba. Ngayon niyo pong abang lingkod. Ako po'y walang magagawa kung ako po'y hiwalay sa inyo. Ako po'y walang magagawa kung hindi niyo ibubuhos sa akin ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Amang Diyos, ako po'y muli humihingi ng karunungan na nagmumula sa inyo, na sa gayon ay maituro ko po na maayos ang inyo pong salita at ang aking tuturuan po na nasa aking harapan. Gusto niyo po ang kanilang pangunawa, ang kanilang isipan, ang kanilang puso ay inyo pong palamutin. Nang sa gayon ito po'y madaling man ang inyong matabang salita, walang iba kundi si Kristo po. Ito po'y mag-uugat, tutubo at mamumunga sa kanilang buhay. Ito po'y magliliwanag sa kanilang buhay. Amang Diyos, lahat po ng hindi karapat-dapat na kaisipan, matigas na puso sa gabing ito po'y aking winawasak sa makapangyarihang pangalan ng anak itong si Yeshua. Amang Diyos, kung nararapat po na kumilos po kayo at pumalo, mangyari po ang inyong kalooban, Amen. alang-alang sa kaligtasan ng kaluluwa. Amen. Amang Diyos, mas mainam pa po na mapalo po ninyo ang mga tao na ayaw pong sumunod sa inyo, kaysa naman buong buo po sila, buong buo ang katawan na maitapon sa apoy ng impyerno. Mas mainam na po na umakyat ang isang tao na napalo, hallelujah, na ituwid, nasaktan, hallelujah. Amang Diyos, mangyari po ang inyong kalooban. At alam ko pong mahal po ninyo ang inyong mga anak na pinapalo. O Diyos, nakasulat po yan sa inyong banal na aklat, ang Biblia. Sinasabi po ninyo na mahal po ninyo ang mga pinapalo po ninyo. Amang Diyos, ang dalangin ko po, kahit ako po nalingkod ninyo, may nakikita po kayong mali sa akin, ako po ang unang po ninyong paluin. Hallelujah. Lahat po kami nakarapat dapat ituwid. Amen. Karapat dapat mahalin po ninyo sa pamamagitan ng inyong palo. Ituwid po ninyo kami. Amen. Mas mainam po yun kung yun po ang magiging kaparaanan para kami po tanggapin ninyo sa inyo pong kaharian. Maraming salamat po. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak ng si Yeshua, ng aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Pakikinig at pagsasagawa. Sabi po ni Kristo, makinig ang may Pandinig. pandinig. Dati na po natin napag-aralan Amen. na ang pinag-uusapan dito, yung totoong nakikinig. Hindi yung peking nakikinig. Amen. Amen po. Amen. Ayan, si Sister Lani. May dalawa po kayong anak.
para maka-relate kayo sa dati namin pinag-aralan. Yung dalawa niyong anak, ilan po yung anak po ninyo? Dalawa? Ayan, dalawang anak niyo. Inutusan niyo pong magwalis. Parehas nilang napakinggan ang salitang magwalis kayo, anak. Ngayon, yung isa, ang response niya, nagwalis talaga. Yung isa naman, ang response niya, para sila nag-response ng, opo, mama. Mama po yung tawag niya sa nila. Opo, mama. O, yung isang anak ninyo, nag-response, yung babae nag-response. Opo, mama. Yung lalaki niyong anak, opo, mama. Ngayon, paras ng sagot, pero magkaiba ng gawa. Yung babae ninyong anak, talagang nagwalis. Yung lalaki naman ninyong anak, nag-opo din, pero hindi nagwalis. Sino ang tunay na nakinig? Yung babae. Ayan. Di po ba? May totoong tagapakinig at may peking tagapakinig. Makikilala mo sila sa action. Amen po ba? Kunyari, pumapasok ka ng eskwelahan. 10 yung estudyante mo, tinuturuan mo. Makikilala mo yung estudyante mo na totoong nakinig sa exam. Nakuha po ninyo sa exam. Kasi yung totoong nakinig, makakuha ng magandang score. Amen po. Kapag may ebidensya kung talagang nakinig. Yung hindi nakinig, 0 o mababa yung score. Nakuha po ninyo? Amen. Kaya pinag-uusapan dito, sa utos po ni Kristo, makinig ang may pandinig. Ang pinag-uusapan po dito, yung totoong nakinig. Amen po ba? Amen. Kasi sa mundo natin, may totoo at peke. Amen. Lahat ng bagay may kabaliktaran. Amen. May langit, may lupa. Amen. May mahirap, may mayaman, may pangit, may gwapo, maganda. Amen. Ngayon, may peking tagapakinig at mayroong tunay na tagapakinig. At yun ang pag-aaralan natin ngayon. Yung tunay na nakikinig. Amen. Ano po yung tunay na nakikinig? Sa title pa lang po, maunawaan na rin nyo. Amen. Pakikinig at Sasag. pagsasagawa. Amen. Amen po. Amen. Verse 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Alisto. Ibig sabihin, yung alert kayo, alert. Kapag mayroon nagtuturo sa inyo, sinasantabi nyo muna yung mga alalahanin ninyo, mga ginagawa ninyo. Uy, salita to ng Diyos. Ito muna. Parang ganon. Amen. Kung may nag-iistorbo sa katabi, huwag ka muna mag-istorbo. Amen. Makikinig ako. Kung may magulo sa harapan ninyo, hindi nyo naman kayang pikit mo yung mata mo para hindi ka ma-distract. Tinga mo lang ang ligana. Amen. Yan yung mga alisto sa Pakikinig. pakikinig. Hindi niya hinahayaan na masayang itong word na to. Amen. Ngayon lang to. Di ba? Amen. Ikumpara ninyo, itong ginagawa nating pag-aaral ngayon, ikumpara mo sa maghapon. Kumpara mo sa maghapon. Ano po ang mas malaking oras? Yung ginawa natin maghapon o ito? Oh. Hindi pa natin kayang, ibigay ko muna sa Diyos to. Isang tabi ko muna yung iniisip ko. Isang tabi ko muna itong ginagawa ko. Makinig muna ako. Maging alisto muna ako sa pakikinig. Amen po. Amen. Kasi kung sablay ka na sa pakikinig, sablay ka na sa Pagsasagawa. pagsasagawa. Kung tamad ka na sa pakikinig, tamad ka na rin sa pagsasagawa. Amen. Ano pong mas nakakapagod? Pakikinig o pagsasagawa? Sasagawa. Pagsasagawa, di ba? Amen. Kung sa pakikinig pa lang, tinamad ka na. Sa pagsasagawa pa, common sense lang, madaling maunawaan. Amen. Kung sa pakikinig pa lang, tinamad ka na, hindi naman nakakapagod makinig, di ba? Amen. Uupo ka lang, paganahin mo yung tenga mo, paganahin mo yung isip mo para pumasok dyan. Amen. Di ba? Hindi siya mahirap, hindi ka pagpapawisan, hindi ka hihingalin. Amen. Di ba? Eh sa pagsasagawa, dyan napapasok yung kikilos na lahat ng katawan mo, di ba? Amen. Kung sa pagkikinig pa lang, tinamad ka na, mas tatama rin ka na sa pagsasagawa. Kung sablay ka na sa pagkinig, sablay ka na sa Pagsasagawa. pagsasagawa. Kung wala kang napakinggan, wala kang
Natutunan. Natutunan. Kung wala kang natutunan, wala kang Sasagawa. sasagawa. Kung may napakinggan ka, dapat meron kang Natutunan. natutunan. At kapag may natutunan ka, dyan papasok yung may pagkakataon kang may isagawa. Amen. Amen po. Amen. Nakuha po natin. Amen. Okay. Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Mag-ingat sa pagsasalita. Mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Kasi meron pong mga tagapakinig, kapag hindi nila nagustuhan yung napakinggan nila, galit ka agad. Amen. Pinapatamaan mo yata ako, pastor. Ako yata yung sinasabihan mo. Paulit-ulit na lang yan, pastor. Sabi, wag agad magalit. Amen. Anong ibig sabihin po ni Santiago dyan? Pakinggan mo kasing mabuti, unawain mo. Amen. Amen. Siya sa atin mo yung napapakinggan mo. Imbis na magalit ka, unawain mo. Amen. Kapag ginawa ko ba to, mapapasama ba ako, mapapabuti? Di ba yan ang ibig sabihin ni Santiago? Amen. Hindi yung kapag tinamaan ka, aray, galit ka. Amen. Nakuha po ninyo? Yan ang ibig po sabihin po ni Santiago. Yung nagsulat po ng aklat na ito. Amen. Kapag nakikinig ka, tinamaan ka, siya sa atin mo. Bakit kaya ako nasaktan? Siguro naman totoo. O, kapag naunawaan mo, salamat pastor. At nagkaroon ka ng lakas, napatamaan ako, itama ako. Marami pong pastor duwag magsabi ng mali ng kanyang mga tinuturuan. Takot sila ng malagasan Amen. ng miyembro. Totoo po yan. Amen. Maraming churches po ngayon takot sila. Napagalitan yung kanilang miyembro. Bakit? Mawawala, aalis. Ilipat ng ibang church. Ngayon kapag naubos yung miyembro, wala na. Walang kumakaway na pera. Dito po hindi po pera ang habol natin dito, kaluluwa. Amen. Amen po. Kaligtasan ng kaluluwa. Amen. Dumami nga ang buluyan natin. Pero sa judgment, puro naman tayo impyerno. Amen. Napo po ninyo. Amen. Napo po. Amen. Di mas mainam ng kahit konti yung abuluyan natin dyan. Simple lang yung pagkain natin. Ulam lang, na maglugaw tayo dyan. Mayroon tayong tuyo. Pero pag nag-tipon-tipon naman tayo, ang presensya ng Diyos, andyan ka agad. Amen. Amen. Di ba mas mainam yun? Isa dumami tayo, puro pasaway. Dumami ang pera na abuluyan. Pero patay na. Wala nang pagsama ng banal na Santong Espiritu. Ano pong mas mainam? Dapat, kaya tayo binigyan ng isip ng Diyos eh. Para malaman natin ang mainam at hindi mainam. Amen. Amen po. Ang mabuti at hindi mas mabuti. Nakuha po ninyo. Amen. Verse 20, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Nakuha po ninyo, pag inunan ninyo yung galit ninyo, wala na. Hindi nyo na magagawa ang kalooban ng Diyos. Pastor, pinapatamaan mo ko eh. Ayan ka na naman, pastor eh. Nauna yung galit kaysa pakikinig, Amen. kaysa pag-unawa. Amen. Di ba? Amen. Kaya sabi ni Santiago, huwag agad magagalit. Pakinggan mo kasi. At kapag napakinggan mo, unawain mo. Tama kaya yung tinuturo. Kapag ginawa ko kaya ito, mapapasama ako, mapapabuti ako. Amen. Ganon ang pakikinig. Hindi yung pag tinamaan ka, galit ka. Kaya sabi ni Santiago, huwag agad magagalit. Amen po. Ang tunay na tagapakinig, nagpapasalamat yan kapag tinamaan yan. Amen. Hindi yung pastor.
Ulit-ulit ka na ng ganyan. Lagi mo lang ako pinapatamaan, napapahiya na ako, pastor. Pasalamat ka, may nagtsatsaga na magtama sa'yo. Yung ibang pastor, hindi. Di ba? Hindi na magtsatsaga. Matigas ang ulo mo, bala ka, maimpyerno ka. Ang isang leader na totoong may pagmamahal sa kanyang tinuturuan, hindi yung papayag na hindi matuto yung kanyang tinuturuan. Amen. Amen po. Amen. Yung mga teacher ngayon sa eskwelahan, di ba bawal ng mamalo sa mga estudyante. O, bahala kayo dyan. Kung maggulo kayo dyan, upo ako dito. Kahit umupo ako dito, nasahod ako. Wala nang passion, di ba? Wala nang pagmamahal. Amen po. Amen. Pero kung totoong teacher ka, may pagmamahal ka, may passion ka sa pagiging teacher, hindi mo hayaan na yung tinuturuan mo, hindi matuto. Amen. Bakit? Sa'yo pa rin ng kanyan eh. Sa'yo pa rin ng putok niyan eh. Kunyari, ako yung teacher ng grade 2. Oh. 50 estudyante ang tinuturuan ko. Hindi ako papayag na pupunta yan sa grade 3 kung totoong may passion ako sa pagtuturo. Hindi ako papayag yan, nagagraduate niyan, papunta sa grade 3, mapuro lang utak nila. Kasi pangalan ko rin nakasalalay dyan. O saan bang galing yung estudyante na yan, ba't ganyan kahina? Ay galing po yan sa grade 2, anong section? Grade 2 Mapurol. Ayan. Ang advisor po dun si Juan. Sinong example? Si George. Si Matias. Sasabihin nung advisor sa gate, ay kaya naman pala eh. Doon pala galing yung mga estudyante na yun eh. Maganda mo pakinggan. Hindi po. Di ba? Pangalan pa rin natin ang nakasalalay. Di po ba? Amen. Ngayon kayo, na tinuturuan dito, lumalabas kayo dyan. Di ba marami ng klaseng church ngayon? Amen. Oh. Ngayon kapag nakita kayo dyan na gumagawa ng mabuti, nagliliwanag ang buhay ninyo, ano bang kuwan yan? Sino pa nagtuturo dyan? Si Kuwan yan, yung kulto dun na ay kaya naman pala ganyan ang ugali niyan, maganda ang ugali. Kasi si kulto pala nagtuturo dyan eh. O, di ba? Napapupurihan patuloy ang Diyos. Amen po. Eh kung ang gawain mo dyan sa labas, pangit. Pangit ka na nga, pangit pa yung gawain mo. Bakit ba ganyan ang ugali niyan? Eh kasi ang nagtuturo niyan yung kulto dyan. Kaya talagang kulto yan. Kasi pangit talagang tinuturo dyan. Amen po. Amen. Dapat, ganito yan, dapat tinatawag tayong kulto. Mapasinungalingan sila Amen. sa pagtawag nila ng kulto sa atin, yung makita nila na maganda ang tinuturo dito. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Naku po ninyo, kahit batuin tayo ng batuin na, kulto. Pero yung mga gawain natin dyan sa labas, maganda. Amen. Mapapahiya lang po yung nagsasabing kulto. Amen po ba? Amen. Okay, tayo sila Juan. Yung pamangkin po ninyo, sila Dave, si Janlin. Matin na rin po dito. Ngayon, hindi naman po sila magbabalik-balik. Linggo-linggo sila pupunta na rito eh. Kung pangit yung tinuturo namin, hindi na sila babalik dito. Ayan. Eh, bumalik-balik. Kahit si Trixie, pag umuwi, dito rin lang po. Amen. O, si Jason, simulat siya. Kung pangit po yung tinuturo dito, hindi po na po yan babalik dito. Amen. Eh dito sila nakakarinig na pag napakinggan nila magbabago sila. Glory to God. Amen. Amen po. Amen. Pero sana ang pagbabago, kasi ang nangyayari ngayon, eto, prangkahan na sasabihin ko po sa inyo, ang nangyayari sa tao, sa umpisa, mabilis yung pag-akit niya. Yan. Yung spiritual, mabilis yung pag nakapakinig siya,
mabilis. Yan, ganyan. Parang gaganahan. Ningas ko gun. Ito na, babaguhin ko to. Yan. Tapos, pag meron na pakinggan na parang ang hirap niyang baguhin, ay wag muna na yan. Ganyan muna tayo. Ayan. Nakuha ninyo? Amen. Ang pagsunod po sa Diyos, hindi yung pinipili mo lang, yung susundin mo sa kanyang turo. Ano po yung turo na sinusunod natin? Yung katuruan po ni Kristo. Amen po. Amen. Hindi po katuruan ni Pastor Mark. Katuruan po ni Kristo. Amen. At kapag inalam mo yung katuruan ni Kristo, marami po yan. May mga mahihirap po dyan. Amen. Kasi pag duman tayo dun sa parte na mahirap yung katuruan ni Kristo, ay wag muna yan, ito muna. Na-stagnant po tayo na ganyan. Imbis na tuloy-tuloy na pag-akyat, minsan naduduwag tayo sa ibang katuruan ni Kristo. Amen. Amen po. Amen. Sabi po ni Kristo, ang ikahiya ako sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin sa harapan ng aking Diyos, aking Ama, Amang Diyos. Amen. Amen po ba? Hindi po tayo tinawag ng Diyos na maging mahiyain sa pangaral ng Ebanghelyo. Amen. Amen po. Amen. Hindi po tayo tinawag ng Diyos na hindi tayo mamunga na mabubuting gawa. Hindi tayo tinawag ng Diyos na hindi tayo mamunga ng kaluluwa. Amen. Amen. Amen po. Kailangan maging malakas ang loob natin na mangaral ng salita ng Diyos. Amen. Ayun doon. Pumasok si Sister Lani. Sino yung malakas ang loob na lumapit? Oh. Sis, ito ang Ebanghelyo. Oh, sino ang malakas ang loob Amen. na lumapit? Kailangan gumraduate po tayo sa pagkabahiyain. Amen. Amen po ba? Amen. Payag ba kayo na kunwari hindi nakarating kay Sis Lani yung Ebanghelyo? Hindi ko naman sinasabing totoo po ito Mamaya, pag tulog niya, yun na pala yung huling tulog niya. Payag ba kayo na sa pagiging mahiyain ninyo, hindi nakarating kay Sis Lani yung Ebanghelyo? Tapos pagsisiyan ninyo, sayang, sana. Yun na pala yung huling makikita ko sa Sis Lani. Tinuruan ko na sana siya ng pagsisisi. Amen. Ebanghelyo. Amen. Ang pangarap ko ng Ebanghelyo, lagi niyong iisipin na ito na yung last. Amen. Baka mamaya wala na siya, baka bukas wala na siya. Yun po yung passion. Amen. Kasamantalahin ko na, nandito siya, aralan ko. Hindi po ba? Amen. Baka bukas hindi na babalik si Lani, baka sa linggo hindi na babalik. Ito na yung time na yun para makarinig siya. Amen. Ganun po yun. Kapag may passion ka sa pag-evangelize, Amen. ganun siya, hindi mo palalagpasin. Amen. Pag may passion ka sa pangingisda, kapag andyan na yung isda, ihagis mo kagad yung lambat. Amen. Di ba? Hindi mo na hayaan na. Papanoorin pa isda. Ngumingiti yata yung isda. Tapos, pinanood mo pa. Tapos biglang tumakbo. Sayang, hindi mo na ihagis yung lambat. Yung pinairal mo pa yung pahiya-hiya mo. Ay, nahiya ko. Baka hindi ko kaya. Baka hindi ko alam yung sasabihin. Amen. Hanggang kailan na hindi mo alam yung sasabihin mo? Ang tagal na natin tinuturuan dito. Amen. Hanggang kailan? Nakikinig ka ba talaga? Amen. Hindi po ako nagkukondima, nangigising po ako. Amen. Kailangan po tayong mamunga. Amen po. Amen. Mamunga ng kaluluwa. Amen. Kasi, yung nag-evangelize sa atin, kung bakit tayo dito, nandito, itinanggal niya rin po yung hiya niya. Amen. Ako po ninyo, Amen. kung naging mahiyain din yung tao na dapat na naging dahilan kung bakit tayo narito ngayon, eh wala sana tayo dito. Amen. Amen po. Amen. Ipasa na mo natin. Huwag natin sarilinin yung
napakinggan natin. Amen. Kapag napakinggan mo, ipasa mo, i-share mo. Ito yung mabuting balita. Amen. Alam po ba natin na tayo lahat ay mapupunta sana sa impyerno? Pero bumaba po si Kristo, nagpapako sa krus, at sa kanyang pagpapako sa krus, tayo po ay pinatawad ng Diyos. Ang utos po ng Diyos, manampalataya tayo kay Kristo. Amen. Yun po ang kaligtasan ng kaluluwa. Amen. Mahirap po bang ipaliwanag yun? Hindi po. Madali lang. At ipapaliwanag mo ang totoong mananampalataya ni Kristo, tumatalikod sa kasalanan. Amen. Kasi laging may totoo, may piki. Amen. Ang totoong pananampalataya, nagbubunga ng pagsunod. Amen. Amen po. Amen. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga bunga. Amen. Amen po. Amen. Okay. Verse 20. 1. Kahit talikuran na ninyo ang inyong ano po? Maruming gawa. Ako po ninyo, kahit talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Baka sabihin nyo, pinapatamaan mo naman ng pastora. Wag, sabi sa chapter 1, wag agad Nagalit. magagalit. Kapag tinamaan ka, salamat. Salamat at may salita ng Diyos. Amen. Salamat at may lingkod ng Diyos na nagpaparating ng kanyang salita. Amen. Salamat at may naglalakas ng loob na itama ang mali ko. Amen. Ganyan ang totoong Kristiyano. Pero yung peking Kristiyano ayaw magpatama. Opo, totoo po yan. Amen. Pag peking kang Kristiyano, ayaw mo magpatama. Kasi ang alam mong tama, yung sarili mo lang. Ikaw na palang Diyos. Amen. Diyos sa sarili mo. Pero kung may kinikilala kang Diyos, kahayaan mong maitama ka ng kanyang salita. Amen. Amen po. Amen. Kapag napakinggan mo, gagawain mo. Amen. Ano po yung napakinggan natin ngayon? Kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ng masamang asal. Mapagpakumbabang, tanggalin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Tanggapin po, hindi tanggalin. Hallelujah. Lumala po na yata yung mata ni Pastora. Maganda na po kayo ng pagpasalamin ni Pastor. Mapagpakumbabang, tanggapin. Mapagpakumbabang, tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Di ba kapag nanalangin si Pastor, glory to God, Amen. may tanim po sa pinakamalalim na bahagi. Amen. Sa puso po talaga dapat itinatanim ang salita ng Diyos. Kasi kung ano yung nasa puso mo, yung bukang bibig mo, yun nasa puso mo. Amen. Kung yung puso mo, punong-puno ng puot, yung bibig mo rin, punong-puno ng puot ang lalabas dyan. Amen. Kung yung puso mo puno ng pagmumura, yung bibig mo, puro pagmumura yan. Amen. Pero kung ang puso mo puno ng salita ng Diyos, tinan mo, yung bibig mo, puro salita ng Diyos. Amen. Napaw po ninyo. Amen. Kaya kapag nakikinig kayo, pasok, itanim sa puso. Amen. Hindi yung pag napakinggan, galit. Yan, ratatatata. Ako na naman pinapatawa ni Pastor. Di ba? Amen. Huwag ka agad magagalit. Sabi po ni Santiago. Amen. Amen po. Pakinggan mo, unawain mo. Pag tinamaan ka, tama. Kailangan ko na siguro talaga magbago para hindi na ako tatamaan sa susunod. Hindi ka agad nagalit. Di ba? Naitama ka tuloy kung hindi ka nagalit. Eh kung nung narinig mo, kaya ito pinapataman. Lagi na lang ako. Galit ka na. Ikaw yung sinasabi ni Santiago, na huwag agad magalit. Pero kung ikaw yung taong na kapag napakinggan, tama talaga.
Siguro kailangan ko na talagang baguhin to. Lagi na lang ako ang tinatamaan. Amen. O hindi ka nagalit, natuto ka pa. Amen. Naku po ninyo, Amen. yan po yung totoong tagapakinig ng salita ng Diyos. Magiging totoo ka ng Kristiyano niyan ngayon. Kasi ang totoong Kristiyano, nagpapatama. Amen. Amin po ba? Nagpapatama sa kanyang salita. Hindi nagagalit. Amen. Amen po. Amen. Saan na po tayo? 22. 22. Hindi pa tapos. 21 pa tayo. Hindi pa tayo. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa. Ano po yung tatalikuran? Maruruming. At alisin ang masamang Asa. asal. Naku po ninyo, masamang asal, alisin. Amen. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang ano? Magligtas. Ano? Magligtas. Kaya gaano kahalaga ang pakikinig? Halaga. Ah, Halaga po. pero pag sinaraduhan mo na ayoko nang makinig. Sarado kandado ako. Dito ako pinangaki. Dito ako magaganan. Amen. Ah. Kaya si Kristo nung nangaral po siya, makinig ang may pandinig. Amen. Makinig ang may pandinig. Amen. Makinig ang may pandinig. Amen. Di ba? Amen. Kasi yan ang magliligtas sa atin. Amen po. Ulit natin. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Kaya yung tinga po natin, malaki ang ginagampanan yan sa kaligtasan po natin. Amen po. Amen po. Amen. Okay. 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Hindi ayon kay Satanas, ayon kay Buddha, ayon kay Mao Zedong, ayon kay marami, Amen. ayon kay Kibuloy, ayon kay Pastor Mark, ayon kay walang exempted. Amen. Pero tayo po lahat, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kaya kung naayon po sa Diyos ang itinuturo ni Pastor Mark, may dahilan po ba kayo para hindi makinig? Ako. Nako po ninyo. Amen. Pero pag hindi nyo na mapakinggan ang tinig ng Diyos sa itinuturo ni Pastor Mark, ako na po nagsasabi, huwag kayong makinig. Amen. Pero hanggat nakababasa po ninyo yung sinasabi ko, kaya gusto ko po, nababasa ninyo. Amen. Amen po. Amen. Ayan, saan po tayo mamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Diyos? Sino po yung salita ng Diyos? Si Kristo. Si Kristo. Amen po. Amen. Kaya kung ayaw nating maligaw, huwag tayong lalayo sa turo ni Kristo. Kristo. Amen. Amen po. Amen. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kasi sino po ang lugi? Kapag hindi mo isinagawa ang salita ng Diyos, tayo po ang lugi. Kasi sa paghukom, paulit-ulit natin sasabihin, marami pong itataboy. Amen. Hindi ko kayo kilala sapagkat masama ang inyong mga. Ano po ba ang masama sa harapan ng Diyos? Yung sumuway ka sa kanyang utos. Ano pong mabuti sa harapan ng Diyos? Yung kanyang kautusan. Amen. Amen po. Amen. Yung kanyang kalooban. Ano yung kanyang kalooban? Yung tinuro po ni Kristo. Amen. Amen po. Anong verse na po tayo? 23. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. 24. Pagkatapos makitang sarili ay umalis at kinalimutan ng kanyang Sarili. anyo. Nakukunin yun. Amen. Alam mo yung pag nagbabasa ka ng Bible, diyan mo nakikita, ako pala to ah. Ito yung ugali ko na mali. Kasi pag nagbabasa ka ng Bible, hindi lang minsan man,
Palagi. Amen. Kapag nagbabasa ka ng Bible, nasasalamin mo yung sarili mo. Amen. Ako pala to ah. Tapos pag alis mo sa harapan ng Bible, alam mo nang mali, mali yung pagkatao mo, ginawa mo pa rin. Amen. Di ba? Amen. Alam mo yung nagsalamin ka, nakita mong may muta ka, uy, may muta ako. Tapos pag alis mo, hindi mo naman tinanggal yung muta mo. Nakita mo na nga sa salamin na may muta ka. Amen. Yung Bible po, parang salamin po siya. Pinapakita niya sa iyo ang pagkatao mo, Amen. na ikaw pala ay mali. Amen. Na ang salita ng Diyos ang tama, ikaw ay mali. Amen. Ngayon, pero kung binabasa mo lang yung pinapakinggan mo lang, at pagtalikod mo, ganun ka pa rin, eh useless po. Amen. Amen po ba? Amen. Useless yung nagsalamin ka, hindi mo naman napantay yung lipstick mo. Useless yung nagsalamin ka, hindi mo napantay yung kilay mo. Amen. Useless yung nagsalamin ka, nagsuklay ka, hindi naman talaga naayos yung buhok mo. Hindi ka na lang sana gumamit ng salamin. Useless yung nagbasa ka, nakinig ka ng salita ng Diyos, hindi mo lang din naman ginawa. Useless po. Amen. Amen po. Okay, naway mayroon po kayong natututunan ngayong gabi. Amen. Anong verse po tayo? 24. At pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ng kanyang anyo. 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang mga gawain. Amen po ba? Amen. Minsan yan ang hadlang. Amen po ba? Para tayo ay pagpalain. Amen. Alam mo yung tubong may bara? May bara. Amen. Yung tubig, nandyan naman, nakaredy na siyang dumaloy. Pero may bara eh. Hindi tuloy makadaloy ng tuluyan. Amen. Yung blessing, nandyan na eh. Nakahang na siya, nakaamba na. Amen. Ngayon, hinihintay na lang ng Diyos yung pagsunod natin. Amen. Babagsak na sana eh. Eh kaso hindi pa. May nakabara pa. Amen. Ano po yun? Yung hindi natin pagsunod. Amen. Amen po. Amen. Ngayon, sa pagsuway may, Sumpa. sa pagsunod may, Nantimpala. matagal ka na sanang pinayaman, matagal ka na sanang nakaawon sa utang, matagal ka na sanang wala ng sakit. Nag-expect tayo na mawala yan, di ba? Amen. Pero, kamusta yung pagsunod natin? Amen. Siyasapin din natin yung sarili natin. I-rate natin yung sarili natin. Amen. Ba't ganito ang buhay ko? Alamin natin yung buhay natin ngayon. Amen. Kamusta yung pagsunod ko? Amen. Baka kaya naman siguro ganito. Alam mo yun, nakikita mo na yung pagpapala. Pero nandyan lang. Bakit nandyan lang? May nakaharang. Amen. Tanaw mo na, pero may nakaharang. Ano yun? Amen. Amen. Tanggalin mo yung nakaharang. Paano mo tatanggalin yung nakaharang? Sumunod po tayo. Amen. Amen po. Amen. Amen. Ulitin po natin. Verse 25. 25. Sige, 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Naniniwala po ba tayo dyan? Amen. Oh, susunod na po ba tayo? Amen. Para hindi na po tayo magdamo. Minsan na isang katawan po kasi tayo eh. Amen. What if lahat po tayo masunurin? Amen. Siguro biglang
mansion na po yung kunan. Hindi naman po tayo prosperity teaching ha. Amen. Ang hangatin po lang po natin ay yung wala pong nagkukulang. Amen. Amen po. Amen po. Amen. Masaya na tayo doon. Yung kumakain tayo 3 beses isang araw. Walang nagkakasakit. Amen. Walang nagigipit. Amen. Masaya na tayo yun. Kahit simple lang yung buhay natin, nakakatulong tayo sa kapwa natin. Amen. Amen po. Amen. Hindi yung sa anong tawag dito sa Bicol yung panahon ng krisis. Sa Pangasinan kasi nupnup, tagtios. Yan. Yan. Dapat sa panahon ng tagtios, sa isang taon kasi merong buwan na masagana at merong buwan na talagang mahirap. Tagtios ang tawag niyo nun. Amen. Sa Pangasinan, nupnup. Nupnup. Ewan ko kalakuan, Sislani. Ano sa inyo? Tagtios din. Tagtios din. Sa Manila po, taghirap. Sa Pangasinan, nup-nup. Pag tinawag na yung nup-nup na yan. Lamok yan, di ba? Nup-nup. Ayan ang nup-nup. Ayan. Dapat sa panahon ng taghirap, lahat po tayo, dapat dumating yung marating natin yung level na sa panahon ng taghirap, hindi po tayo na sumasabay sa taghirap. Kasi may Diyos tayong buhay eh. Amen po. Amen. Gusto po ba rin yun? Yung ganun. Hindi po. Yung sa panahon ng taghirap, hindi tayo kakaba-kaba. Gusto po ba rin yun? Amen. Kung kunwari, dumadaan yung bagyo, hindi ka kakaba-kaba na liliparin yung yero mo kasi prepared ka. Amen. Amen po ba? Amen. Tinuturuan po tayo. Dito, ngayon, tinuturuan tayo na maging gano'n. Amen. Amen po ba? Gusto natin ng pagpapala ng Diyos, maging masunurin po tayo. Amen. Amen po. Amen. Ngayon, bawat ulit natin pinag-aralan, yung masunurin na tayo, pero meron pa rin nangyaring hindi maganda, nasa pagsubok po tayo. Amen. Katulad po ng kay Job. Amen po ba? Si Job, sa kabila ng kanyang pagiging mabuti sa harapan ng Diyos, nagkaroon ng sakit, binawi sa kanya lahat, kasi pinayagan ng Diyos si Satanas. Mabuti kung nandun tayo, amen po ba? Amen. Amen po. Pero kung naghihirap tayo dahil lang sa consequences ng ating mga kasalanan, pangit po yun, pakinggan. Amen po. Amen. Kaya ka wala ngayon dahil hindi natuwa sa iyo ang Diyos. Kaya hinayaan ka niyang maghirap. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Ang pangit pong pakinggan yun, kaya mahirap ka kasi ayaw ng Diyos yung ugali mo. Ayaw ng Diyos yung asal mo. Kaya ka may sakit kasi pinalo ka ng Diyos. Amen. Ang pangit pong pakinggan nun. Amen po. Amen. Mas maganda pong pakinggan yung masagana ka ngayon kasi natutuwa ang Diyos sa iyo. Amen. Amen po. Dapat nandun tayo. Amen po. Amen. Hindi yun sa panahon ng taghirap. Mahirap ka din. Mahirap din tayo. Nakuha po ninyo? Amen. Amen po. Amen. Okay. Verse 25 pa lang, ano? Hindi pa po tapos. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang mga gawain. Diba? Ang gandang pangako yun eh. Sumunod ka, pagpapalain ka niya sa lahat ng iyong ginagawa. Amen po. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang. At pagkatapos ay nakakalimot. Amen po. Amen. Okay. 26. Kung inaakala ninyo naman na siya'y relihiyoso. Ito po, malapit na po tayo matapos. Amen. Kung inaakala ninyo man na siya'y relihiyoso
Ayan. Ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila. Pag may napakinggan ka na, tinataman mo ko, pastor, galit ka na. Hindi ka talaga relihiyoso niyan. Amen. Amen po. Amen. At ang totoong relihiyoso, pag naitatama ka, thank you. Amen. Amen po. Amen. Okay. Ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila. Dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Alam mo, punta ka ng church, pero hindi naman nababago. Kaya ka pupunta ng church para marinig mo yung pagtatama ng lingkod ng Diyos Amen. at maitama ka. Yan ang relihiyoso. Pupunta ka ng church, pag tinaman ka, ako na naman. Tapos hindi mo siya ginawa yun. Dinadaya mo yung sarili mo. Punta ka ng church, ayaw mo naman palang makinig. Di ba? Amen. Sino nakakaloko yan? Pupunta ka ng church, ayaw mo naman palang makinig. Nagagalit ka pa. Niloloko mo yung sarili mo, di ba? Amen. Akala mo, religyoso ka kasi pupunta ka ng church. Pero ayaw mo naman pala ng pagtatama. Amen. Sino niloloko po natin? Di ba sarili mo, dinadaya natin yung sarili natin? Ganito yan, para mas lalong maintindihan ninyo. Kaya ka nagre-religion para masunod sa'yo ang religion. Amen. Kaya nga may freedom tayo eh. Amen. May freedom tayo na pumili ng religion. Amen po ba? Amen. Dito ako sa kwan, ganitong religion. Kasi gusto ko yung turo niya. O, dito turuan ka ng turo na yon. Yun yung susundin mo, yung turo na yon. Pero dinadaya mo yung sarili mo sa kabila ng pinili mo yung religion na yun, hindi mo rin sinusunod. Amen. Dinadaya mo yung sarili mo. Ba't ka pa pumili ng religion kung hindi mo rin naman susundin yung katuruan ng religion na yun? Di huwag ka na mag-religion. Kasi pagkatapos mo palang mag-religion, ang ending, sarili mo lang din ang susundin mo. Amen. Di ba? Amen. Amen po. Amen. Mas mainam nang magsarili ka na. Wala akong religion. Tuturuan ko yung sarili ko. Sa harap ko sa alamin. Ito ang tama. May tama na ako. Ang lakas ng tama ko. Di ba? Wala akong papakinggan, sarili ko lang. Di ba? Kaysa naman nagre-religion, ito yung religion na gusto ko. Papasok ako. Tapos pag nakarinig ka ng against sa'yo, galit ka. Amen. Ako pa pinapatamaan mo. Kaya ka nga nag-religion. Di ba? Amen po. May freedom of choice tayo. Kung ayaw natin yung napapakinggan natin, alis tayo. O, lipat tayo. Di ba? Sa paraan na ganoon, doon nagsasama-samang magkakapareho. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon kung ang ikaw na tao ang gusto mo tunay na pagbabago, hindi ka alis dito. Amen. Kasi ang tinuturo dito, pagbabago. Amen. Pero kung ikaw yung taong ayaw ng tunay na pagbabago, aalis ka dito. Amen. Hahanap ka ng church na hindi nagtuturo ng pagbabago. Dito ako. Kasi yung turo dito, hindi ako tinatamaan. Matatamis yung salita dito. Amen. Hindi ako nasasaktan nito yung nagtuturo yung pastor na yan. Kung ano pa man tawag sa kanila. Di ba? Dito ako. Pag nagtuturo siya, hindi ako nasasaktan. Pero ang tanong, naitatama ka ba? Yun ang tanong dun eh. Matamis nga yung mga napakinggan mo, naitama ka ba? Di ba? Kaya pumili po tayo ng lingkod ng Diyos na matapang. Na hindi magsisinungaling. Ito yung nakasulat eh. Ito yung tuturo ko. Amen.
Ito yung magliligtas sa inyo. Ito nakasulat na to. Ituturo ko to. Amen. Hindi ako magsisinungaling. Ito yung nakasulat. Oh, nakasulat. Tapos nababasa rin ninyo. Kapag nagalit kayo, hindi talaga sa akin kayo nagalit, kundi sa salita ng Diyos na nakasulat. Amen. Amen po. Amen. Nakaupo ninyo. Amen. Okay, hindi lang po, yung tono ko po, hindi lang po siguro Amen. masabing kwan, yung hindi edukado. Amen. Kwan po ba ako, yung parang abusado. Hindi po. Hindi lang po siguro yung tono ko. Amen. Siyempre, kailangan nating maramdaman ninyo na gusto ko po kayong maituwid. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Maramdaman ninyo na ayaw ko kayong mapahamak. Amen. Kahit sa tono, yung tono pa lang. Amen. Amen. Amen po. Amen. 26, ulitin natin. Malapit na matapos. Kung inaakala nila naman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. 27. Ang relihiyon na dalisay, ayan po, relihiyon na dalisay, at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama, ay ito. Makinig pong may pandinig. Amen. Tandaan po ninyo ito. Ito yung totoong relihiyoso. Ito yung totoong religion. Amen. Amen po. Amen. Ang relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda. Amen po. Amen. Yung tinutulungan mo yung mga walang kaya sa buhay. Amen. Yan po ang totoong relihiyoso. Yung tumutulong ka sa mga sarat sa buhay. Amen. Sino po yung mga biyuda? Yung mga ulila. Amen. Amen po. Amen. Yan ang totoong relihiyoso. Ulitin natin, ang reliyon na dalisay at walang dungis sa harap ng Diyos at Ama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan. Amen po ba? Amen. Kung wala kang puso sa pagtulong sa mga mahihirap, hindi ka reliyoso. Amen po ba? Amen po. At pag-iingat sa sarili. Ito po yan ha, magaling po yung may pandinig. At pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamahan ng mundong ito. Amen. Amen po ba? Yung ingat na ingat ka na, kunyari si George, adik pa rin. Ingat na ingat ka na kapag lumapit ka sa kanya, mahawaan ka ng pagiging adik. Amen. Hindi po bawal na lumapit sa mga tao. Amen po ba? Amen. Pero siguraduhin natin na sa paglapit natin, hindi tayo ang mahawaan Amen. ng masama niyang gawi, kundi tayo ang makahawa ng mabuting gawi. Yan po yung relihiyoso. Amen po ba? Amen po. Amen. Kahit sino pwede po nating lapitan. Pero siguraduhin natin, tayo ang nakakahawa ng mabuti. Hindi tayo ang nahawaan ng masama. Kaya nga, ang laging pinapayo po ni Pastor Mark, magpaalam. Amen. Kasi kung ikaw, di ba, nakalaya ka sa kasalanan ng mga bisyo. Kung alam mo sa paglapit mo sa mga mainginom, sa mga nagsisigarilyo, alam mo sariling mahina ka pa, na mahawaan ka pa uli, huwag kang lumapit. Amen. Kasi kilala mo yung sarili mo na baka mahawaan ka. Pero hindi ibig sabihin yun, habang buhay ka na hindi lalapit. Amen. Kailangan magpaalam ka ng pananampalataya. Amen. Amen. Magpaalam ka ng spiritual. Para sa pagsunod na paglapit mo, hindi na ikaw ang mahawaan, kundi ikaw na mag-share. Amen. O alam mo ba, Brad, dyan ako galing. Sa pahinginom, pagsigarilyo, Amen. pagsasapo, pambababae, Amen. ano pa mang kasalanan yan, dyan ako galing. O, lumalapit ka na ngayon para hindi mahawaan, Amen. kundi para manghawa ng kabutihan. Yan ang relihiyoso. Amen.
Amen po ba? Pero kung alam mo sa sarili mo na mahahawaan ka pa, iwas ka muna. Magpalakas ka. Amen po ba? Parang ikaw yung kagagaling lang sa tuberculosis. Alam niyo po yung sakit na tuberculosis? Yung ubo-ubo tapos namayat ka. Kagagaling mo lang sa tuberculosis, huwag ka munang lumapit sa mga nagsisigarilyo, sa mga malikabok, sa mga mababahong lugar. Di ba? Amen. Magpalakas ka muna. O, kapag lumakas ka na, naka-recover ka na, tsaka ka lumapit uli. Amen. Kasi kung hindi ka pa malakas, mag-trigger lang uli yung sakit mong TB, Amen. tuberculosis. Amen po. Amen. Palakasin mo muna yung immune mo bago ka lumapit uli Amen. sa mga lugar na bawal sa'yo. Amen. Napapunin nyo, ganun din yung religyoso kung hindi ka pa malakas, di ba nagsisi ka sa kasalanan ngayon. O, kagagaling mo lang sa sakit na kasalanan na ganoon. Bago ka lumapit uli sa mga taong may sakit na ganoon, na kasalanan, magpalakas ka muna. Amen po, nakuha po ninyo. Amen. Kung akala mo malakas ka na, malakas na ako. Lalapitan ko to ngayon. Oy bro, dyan ako galing sa pagsisigarilyo sa pag-iinom. Tapos nalanghap mo yung usok. Bango ah. Di ba? Akala mo malusog ka na, di ba, sa spiritual. Nalanghap mo, namimiss ko yung amoy ah. Naglaway ka na uli. Yung pala akala mo lang yun. Amen. Bago ka sumapak sa piyera, magpalakas ka muna. Amen po. Amen. Hindi po itinuturo ni Pastor Mark na habang buhay kang umiwas sa taong iyon. Amen. Ang ibig pong sabihin ni Pastor Mark, ihanda mo yung sarili mo. Na ikaw na yung makapanghawa ng mabuti, hindi na ikaw yung mahawa ng masama. Yun po yung ibig sabihin nito. Amen. Ayan o. Ang reliyon na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos sa Tama ay ito, pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, ito po yun. At pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Nakuha po ninyo, hindi ka bawal lumapit sa taong pwedeng manghawa sa iyo ng kasamaan. Amen. Pero kung alam mong ikaw ang mahawaan, iwas-iwas ka muna. Amen. Magpalakas ka, ihanda mo yung sarili mo. Kapag kaya mo na, ako na yata ang makakahawa na mabuti, hindi na ako yung mahawaan. Amen. Pero kung alam mo sa sarili mo, ikaw pa ang mahawaan, iwas mo muna yung sarili mo. Amen. Amen po. Amen po ba? Amen. Yan po yung religyoso. Amen. Nag-iingat ka na huwag mahawaan ng mundong ito na masama. Kundi ikaw dapat ang manghawa ng mabuti sa masama. Amen po ba? Amen. Nawa po ay meron kayo natutunan. Glory to God po. Sige po, tayo po'y manalangin.